suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, April 12, 2025. At ayan nga ho, bukas, linggo, simula naman ho ng pagsisimula ho ng Semana Santa, Palm Sunday nga ho bukas. At nakikiisa ho ang Usaping Legal sa ating mga kapatid na Katoliko sa paggunita ng Semana Santa. At sa mga babiyahe ho sa iba't ibang mga probinsya, mag-ingat ho kayo ngayong linggo. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, mag-text ng inyong katanungan, comment or action sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa Usaping Legal natin ngayong araw, sumagot na si Pasig City Congressional Candidate Attorney Christian Sia sa show cause order ng COMELEC nitong linggo para sa kanyang komento patungkol sa mga single moms. Sinabi ni Sia na bahagi ng kanyang freedom of expression or freedom of speech ang nasabing komento. Nauna na nga sinabi ni Sia na maaaring magpalista ang mga single moms para makipagsiping sa kanya isang beses sa isang taon. Samantala, nag-issue din ng show cause order ang COMELEC laban kay silang Cavite Mayoralty Candidate Attorney Alston Kevin Anarna, matapos naman magkomento na ipaparaffle nito ang mga solo parents para magkaroon ng kani-kanilang mga partner. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, April 12, 2025, dapat bang i-disqualify sa pagtakbo sa eleksyon ang mga bastos na kandidato? Dapat bang i-disqualify sa pagtakbo sa eleksyon ang mga bastos na kandidato? Mag-text ho ng inyong mga opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, para pag-usapan ng usaping nga, makakausap natin ang presidente ng National Council for Solo Parents na si Mr. Red De Guzman. Magandang araw, Mr. Red De Guzman. Welcome sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapanood sa PTV at napapakinggan sa Radyo Pilipinas. Hello, magandang araw po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa. Sir, una ho sa lahat, para ho sa mga hindi familiar ho sa inyong organisasyon, ano po ba yung mandato ng National Council for Solo Parents at paano kayo nakakatulong sa ating mga solo parents? Well, ang National Council for Solo Parents po kasi it's the result of our activities naman from another NGO din, kasi yung aming advocacy actually started with the children. We go down to the barangays. We teach yung mga children 5 to 15 years old about math, science, Filipino values, English, ganyan, And sa pagbaba namin, parang na-realize namin, ang dami ng mga kabataan na pag tinatanong namin,
kumusta yung nanay mo, kumusta tatay mo, may mga sumasagot, wala akong nanay, wala akong tatay. So ito, it's part yung parang curiosity lang to look into it. And doon namin na-discover, meron palang isang sector na tinatawag na solo parents. And incidentally, yung mother ko became a solo parent in 2001. Yung batas natin was signed by President Joseph Estrada, yung Republic Act 8972, noong 2000. So ibig sabihin, may batas na, pero hindi namin alam. During the time na naging solo parent ang mother ko, hindi namin naramdaman, may mga programs and benefits. So when we looked into it, nakita namin, malaki pala yung sektor. So we decided to put up itong National Council for Solo Parents na ang primary goal was to empower yung solo parent sector. Empowerment through the form ng information and education. Kasi ang na-realize din namin, ang daming solo parents, hindi nila alam ano yung kanilang rights, benefits at protection sa ilalim ng batas. So bumababa kami sa mga barangay, we do solo parent orientations, and from there, the financial literacy trainings, we give them emotional and mental health seminars. We coordinate with different NGOs and also the government to provide mga livelihood trainings, yung mga massage therapy, yung mga yung mga hot and cold meals, Tapos we also try to connect them sa DSWD, which is the lead agency naman. Lalong-lalo na when it comes dun sa tinatawag na assistance to individuals in crisis situations. Maganda ho yung inyong programa nga ho, empowerment and yun nga ho yung impormasyon sa ating mga solo parents dahil nga ho ang dami naman hong batas na talaga naman nagbibigay ho ng benepisyo sa ating mga solo parents. Sir, ngayon ho, ano ho yung reaction ninyo sa mga binitawang pahayag ni Attorney Christian Sia sa isang campaign event patungkol sa mga single moms? Well, like I said, dun sa isa sa mga solo parent groups na nagtanong din sa akin yan, I don't know Attorney Sia personally, and NCSP has no connection with Attorney Sia. Pero we felt kasi as one of the primary movers nitong sector ng solo parents, something had to be done. Kasi unang-una, we expected more from him, being a lawyer. Dahil may code of ethics ang mga abogado, and they're supposed to be the ones na ipatupad ang batas. They know they know yung batas better than anyone else. He broke some of the laws, lalo na yung Republic Act 11313, yung bawal bastos, Tapos we felt na the sector does not deserve yung ganong klase ng treatment kahit sabihin mo pa, it's a joke, Kasi the solo parent sector has been marginalized, has been neglected for the past 25 years. Kahit dalawa na yung batas, 8972, 11861, nandyan din yung ating Magna Carta for Women para sa mga babaeng solo parents, nandyan din yung protection ng ating mga kabataan para sa mga anak ng solo parents and the adolescent solo parents. So, we had to speak out. We had to do something. Hindi dahil may galit kami sa kanya, pero as a warning to other public servants, to other wannabe public servants, to others who may think about running for public office in the future, to government employees, we are held accountable on a higher level kasi we are supposed to serve yung mga tao. We are supposed to serve. So we are supposed to be the examples. We are supposed to be there as an example. I mean, ang dami naman jokes na pwedeng gawin, Pwede mo sabihin, yung sarili mo na lang sana ang ginawa mong joke. Mas maganda pa, baka mas marami pang patawa. Di ba? Pero to say sa mga solo parents who have been battling day in and day out, walang oras para sa sarili, lahat para sa anak, hindi alam pa paano gagawin to survive daily, talagang laban lang ng laban araw-araw, to tell them, kung malungkot ka, bibigyan kita ng isang araw sa isang taon para makasiping ako. I mean, it's a literal interpretation of giving yourself in the name of public service. Ngayon sir, sumagot siya dun sa show cause order ng COMELEC. Sinabi ho niya, yung binitawan niya mga salita ay parte ng kanyang freedom of speech. Ano ho yung reaction niyo dito?
well, lahat naman tayo may freedom of speech, ano? Pero again, as a lawyer, you have to realize freedom is not absolute. It comes with responsibilities. Gaano ka responsable? Doon na lang eh, no? Kasi narinig ko rin, sabi niya, ginawa daw niya yung joke na yan, isang private gathering with solo parents at natawa naman sila, ano? And kaya inisip niya okay lang. I mean, it shows kung gaano kababa yung yung standards na sinusundan mo eh. Kasi hindi porket tumawa yung mga tao eh. Ikaw mismo, no, you want to serve. Sana nire-review mo eh. Kasi ako, madalas my wife calls me out, pag nagsalita ako sa public, pagkatapos sasabihin niya, alam mo, may sinabi ka na hindi medyo maganda ang dating. Siguro ganito yung mas maganda na delivery nung gusto mong ibigay na mensahe, ano? So, I mean, if you're running for public office, there should be people around you. There should be yung family mo. There should be yung friends mo who tell you, teka, parang pangit ata, yung binitawan mo na ganon. Ang mahirap kasi, humingi siya ng apology and then the next day, naghahanap na naman siya ng panibagong sisisihin. So, gaano ka ba talaga kaseryoso sa apology na hiningi mo? Yung binitawan mong salita, I mean, andun na ako eh. Lahat tayo tao, lahat tayo nagkakamali. Pero, I mean, lahat naman tayo pwedeng maging makatao. Hindi natin kailangan pababain ang standard, hindi natin kailangan pababain ang tingin sa ibang tao, sa kapwa natin, lalo na yung mga nasa marginalized sector, dahil lang gusto natin makuha ang atensyon ng mga nakikinig sa atin. Alright, sir. Maganda ho yan. Naghain ho yung inyong grupo ng petisyon sa Integrated Bar of the Philippines o IBP para disiplinahin si Attorney Sia bilang abogado. Ano ho yung gusto ninyong anyo o ng disiplina na ipataw ho sa kanya? At naniniwala ho ba yung grupo ninyo na dapat na lang siya madiskwalipika sa pagtakbo bilang kongresista? Well, as far as yung disqualification is concerned, oo eh. We also filed, actually nangyari, if I'm not mistaken if my memory serves me right, parang nangyari April 2. April 3, nagpadala kami kay Comelec Chair Garcia ng copy ng video. Tapos we filed yung formal complaint sa Comelec para sa disqualification niya. Ngayon, yung kaso with the IBP, maraming solo parents kasi talagang sobrang actually yung impact sa solo parents hindi isolated sa Pasig eh. I came from Cebu, ngayon nandito ako sa Negros. Tinatanong ko sila, narinig nyo ba, napanood nyo ba, ano bang reaction nyo? Lahat sila galit eh. Lahat sila walang natuwa eh, walang natuwa. So, pero at the same time ang intention is not to deprive him naman kasi nung kanyang kabuhayan as a lawyer. Hindi kasi yun yung message na gusto nating ilabas eh, hindi yung tanggalin natin sa pagkaabogado para wala na talaga. Hindi yun yung message. Ang message natin, mali yung ginawa niya and hindi dapat tularan. Kaya yung sa amin, disciplinary action, we don't know how the IBP deals with the disciplinary actions eh. Kaya nga sinasabi namin sa IBP, disiplinahin ninyo. Pero if you see it fit na kailangan i-disbar, then we leave it up to you. Yun yung sa amin. Ang sa amin lang, dapat maintindihan, hindi lang ng mga tumatakbong abogado, lahat ng tumatakbo, lahat ng nakaupo, lahat ng nagsuserve sa gobyerno, may responsibilidad tayo, may code of conduct ang mga government employees. So, sundan lang natin yon. Alright, sir. Ngayon naman ho, ngayong hapon ho, naglabas naman ho ng show cause order ang Comelec ho, kay Mayoralty, silang Cavite Mayoralty candidate Alston Kevin Anarna. Dahil ho din ho sa remarks niya sa mga single parents. Narinig niyo na ho ba yung remarks ho na sinabi ho niya? Pwede ho nating... Nasa bus ako nung nabasa ko yan. Alright, so... niya ako, sabi ko, meron na naman, sabi ko. Parang sinasabi... Ang sinasabi ho niya dito ay, and I quote, sino dito ang mga solo parents? Bakit parang dumadami ang solo parents? Kasi lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. Ang gagawin natin lahat ng balong lalaki at lahat ng balong babae, i-raffle na lang natin yan. Pasensyahan na lang tayo kung kanino kayo mapupunta. End of quote. Ayan ho yung sinabi niya sa isang pagtitipon. Ano ho yung reaksyon niyo dito? Well, alam mo, Sir Danny, that is a classic example
na ang ating mga government officials, ang ating tumatakbo who want to be public servants, wala silang pagkakaintindi. Napakababaw ng pagkakaintindi nila sa sektor ng solo parents. No? I mean, nakita mo na nag-show cause order na ang COMELEC dito sa isa no? Gumaya ka pa rin parang in-idolize mo pa na ginaya mo, no? So, mukha kasing simple ang mga problema at pinagdadaanan ang hinaharap ng mga solo parents, ano? Pero if you look deeper, hindi it's not as simple as providing food for your kids. It's not as simple as finding a job. It's not as simple as making sure na nakakabayad ka sa kuryente, sa tubig and everything, ano. Ang daming gumagalaw sa ilalim. And my 15 years of experience with the sector, marami pa akong marami pa akong hindi naiintindihan din So, to say na, para mabawasan ng mga solo parents, no? I-partner na lang natin kayo, i-raffle na lang natin kayo. Napakababaw, ano? It's not the kind of solution na parang sinabi mo para mabawasan yung mga drug addict, i-overdose na lang natin silang lahat. No? Parang ganon. Which is, ewan ko kung anong tawag mo sa ganong klase ng solusyon. Ano? So, it reveals gaano kababaw ang pagkakaintindi sa sektor. Ano? Kaya nakakalungkot na tuwing eleksyon, naririnig mo, para sa solo parent kami. Solo parent, ang gusto natin bigyan ng programa. No? And after election, wala na. No? Alright, sir. At talaga nakaka-alarma nga ho yung talaga mga ganitong komento. Panghuli na lamang ho, no? May mensahe ho ba kayo kay Attorney Christian Sia, etong kay Attorney or kay Kevin Anarna ho, no? At sa mga solo parents, ano ho yung mensahe niyo ho sa kanila? Well, like I said, I don't know Attorney Sia personally, siguro that's his level of joke, that's how he jokes with other friends and pero si Mayor, hindi ko rin alam paano dineliver. Kanina ko lang nabasa, hindi ko nga narinig exactly kung paano sinabi. Pero yun nga, reklamo tayo ng reklamo sa gobyerno natin. Asan ang serbisyo, asan yung mga programa, and yet, every election, hindi natin ini-scrutinize yung mga tao na tumatakbo. Nakakalungkot. Gusto mo magpakasal, dadaan ka sa napakahirap na mga procedures. Gusto mo makabili ng baril, dadaan ka sa psychological test. Gusto mong tumakbo na politiko, kailangan marunong ka lang magbasa at sumulat. What does it say about the system? Tapos sasabihin natin, bakit ganon? Walang accountability ang mga government officials natin. Ang elected officials natin, walang transparency. Tandaan po natin mga kababayan, we are the ones who put them there. Tayo ang bumoboto para sa kanila. Let's demand the highest accountability, the highest level ng integrity para sa kanila. Kasi kung ngayon joke ang tingin sa inyo, no? Ano pa yan pag nakaupo na? Kanina, kausap ko yung mga solo parents dito sa Negros Oriental. Sabi ko sa kanila, ang tao, tatratuhin kayo sa paraan na pababayaan nyo sila. Pabayaan nyo bastusin kayo, babastusin at babastusin kayo paulit-ulit yan. Pero the moment na binastos ka at sinabi mo, teka lang, hindi ganyan ang tingin nyo dapat sa amin, hindi ganyan ang tingin ko sa sarili ko, hindi ka bawasan sa sarili ko ang pagiging solo parent, hindi ka bawasan sa pagkatao ko ang pagiging solo parent, I do not deserve those kind of remarks. Titigil po yan. So we have to stand up for our rights. Ang ating pong karapatan, kagaya ng kalayaan, ipinaglalaban po yan. So, panawagan ko sa ating mga kababayan. May 12, 2025, pantay-pantay tayo, isang tao, isang boto. Huwag na po nating sayangin. If we want yung kinabukasan para sa ating mga anak, tapusin natin yung problema ngayon at huwag na nating ipamana sa kanila. That's all we can do for our children. Thank you, Sir Danny. Tama ho yan, sir, and we demand accountability dito sa mga nakaupo ho at yun sa mga uupo pa lang sa pwesto. Maraming salamat po sa inyong oras, Mr. Red De Guzman. Maraming salamat din po sa inyo at mabuhay po tayong lahat. Si Mr. Red De Guzman ng National Council for Solo Parents.
Eto ho, sa pagbabalik naman ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alam niyo po ba sa bawat laban sa buhay, kailangan ng lakas. At speaking of lakas, shout out sa isang brand na malapit sa puso ko, ang Lift Manila. Proudly Filipino to, made by Filipino lifters for lifters. Pero hindi lang siya basta gymwear, it's a mindset. It pushes you to grind harder, stay consistent, and define your own legacy. Ang maganda pa, style meets functionality. Comfortable, breathable, at syempre astig sa forma. At pwedeng pang gym, pwede din ho itong panggala. Kaya lakas talaga makapogi. Kaya kung parte ka ng lifting community o kahit nagsisimula pa lang, tara, sama ka na sa Lift Manila. Be part of the movement that lifts up each other. Check out their drops at liftmanila.com, liftmnl.com, and follow nyo sila sa IG at lift.mnl at syempre sa TikTok at Lift Manila. Ayan ho, salamat sa Lift Manila. Eto, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin coming from 7389. Good morning po, Attorney Danny Galang. Tanong ko lang po, paano po kung nagkunwari lang na isa na lang siyang vendor na nagtitinda na lang ng palamig pero hindi na siya magbayad, para hindi na siya magbayad ng danyos. Pero hindi naman talaga niya ginagawa yun dati. Hindi na po ba siya namin masisingil ng danyos? Kasi nagkautang pa po kami sa pinagbayad namin sa attorney. Gumawa ng file action. Sana mapayuhan mo ako kung ano ang dapat gawin kasi ayaw na kaming tulungan ng piskal. Katwiran niya tapos na siya sa amin. Maraming salamat po, sana mapayuhan niyo po kami. Maraming salamat po, Attorney from Urdaneta, Pangasinan. And happy viewing, happy listening sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa Urdaneta, Pangasinan. Ito, kung di ho ako nagkakamali, ito ho nag-text ho sa atin, ang kanyang anak ko ay naging biktima ho ng violence against women and their children. No? Anti-vowsy ho yung naging kaso ho nito at siya ho ay binubugbog ng kanyang boyfriend, kung di ako nagkakamali, at nagkaroon ho sila ng sex video na ikinalat pa ho. So ito ho ay sa pagkakaalam ko din ho dun sa mga previous text ho ng ating taga-subaybay ho na ito ay nakulong ho yung lalaki at syempre pinagbabayad ho ng danyos. Ngayon ho, ang problema na ho niya ay hindi ho makapagbayad ng danyos yung magulang. Yung lalaki ho ay yata ay bata pa, no? Wala pang trabaho tapos nakulong pa, so walang pambayad. Ang sinisingil ho niya yung magulang ho nung lalaki, no? At dito sinasabi nga niya, biglang nagpanggap na daw ho na vendor yung kanyang sinisingil ng danyos. Nagbibenta na lang daw ho ng palamig para daw hindi makapagbayad ng danyos. Ayan ho. Ito ho ay example nga ho na talagang kahit sabihin ho natin na mapanalo ninyo yung kaso doon sa korte, ay maaari pa rin ho yung mga danyos ay hindi ho makabayad yung taong sinisingil ho ninyo. So kapag ganito, wala na akong nangyayari kasi meron po yan na meron ho yan sa syempre sa husgado ho, no? Para ho i-enforce ho yung pagbabayad ho ng damage
Kapag wala na ho talagang ganyan, ay hindi talaga mahabol ang kanyang property. Ibig sabihin, wala ho talaga siyang property, no? Yung motion for execution, na dapat ho yung sheriff nga ho, no? Yung sheriff ang nag-enforce nga ho, ay tingnan nyo ho muna kung ma-enforceable pa din nga ho yun. Kung talagang wala na ho bang property yung idinedemanda ho ninyo. At kung yun nga ho, kung meron pa ho siyang property, maaari hong kuhanin doon yung sinisingil nyo hong damages na in-award ho ng korte. So yan ho, makipag-ugnayan ho kayo dun sa sheriff kung meron pa hong maaari pa ma-enforce yung motion for execution ho ninyo, no? At para ho makakolekta pa kayo nung damages nga ho. At kung walang-wala na ho talaga, ay baka maaari nyo naman ho siyang dalhin sa barangay. Ito, kapitbahay ho nila. At kayo ho ay makapagkasundo, no, kung magkano yung halagang maaring ibayad sa inyo buwan-buwan para ho naman kahit paano ay mabayaran ho itong damages na in-award naman ho ng korte. And ho, sana ho ay makapag-ayos ho kayo at makarecover ho kayo, no, kahit paano ho nung damages niya ho. Kasi sabi niya, syempre, gumastos din naman siya sa abogado para dun sa kanyang anak. Ay sana ho ay ito ho ay maayos pa ho. At makarecover po kayo kahit papano doon sa in-award ho sa inyo ng korte. Ito, from cellphone number ending in... ito, from Jason Kai. Attorney, 30,000 plus ang utang ko. May kaso na daw ako na small claim at may warrant na daw. Ano, maaari ho kayong makasuhan nga ho ng yun nga ho, na dito sa ating small claims court. Kasi kung may utang ho kayong 30,000, ayan ho, kung hindi ho kayo uma-attend sa barangay, hindi ho kayo nagpapakita, ay malamang na iakit na ho yan sa ating mga small claims court. Kung wala ho kayo talagang partisipasyon doon sa barangay. So, wag naman ho kayo mag-alala, hindi naman ho kayo mahukulong. At ito ho ay utang na 30,000 pesos, kaya ito ho ay nasa small claims court. So kung meron ho kayong pagkakautang, no? Pagkakautang ho, sinisingil na hindi higit sa 1 milyong piso, 1 million pesos, hindi ho kasama yung mga interest. At iba pa hong cost ng pagkakautang, ay ito ho ay dadalhin ho sa small claims court. Kaya wag ho kayong matakot kasi ho informal lang naman ho yung mga hearing na gagawin ho sa small claims court. At pangalawa ho, hindi nyo na ho kailangan ng abogado. Dahil ho templated ho yung mga forms na gagamitin nyo ho, no? Yung mga pleadings ho na naglalaman ho ng mga argumento, depensa, ayan ho ay templated na ho. May mga forms ho na ganyan. May statement of claim ho para doon sa nagdedemanda at meron din naman hong verified response para ho sa inyo doon sa dinedemanda. So ayun, sumagot lamang ho kayo doon sa ipapadala ho sa inyong subpoena, no? Subpoena nitong small claims court, no? At hindi naman ho ito warrant of arrest. So baka mali lang ho siya ng pagkakabasa. Ay ito ay subpoena ho lamang para ho kayo ay pumunta, sumagot ho, mag-file ho ng verified response. At sabi nga natin ay informal hearing lamang ho ito, kaya wag ho kayong matakot. At kung talagang may pagkakautang ho kayo, kailangan ho ninyo ay bayaran ho ito o gumawa ho kayo ng kompromiso kung paano ho ito babayaran sa ating mga small claims court. Ito, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong mga katanungan, comment or reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, meron pa rin tayong tanong sa bayan sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, April 12, 2025. Dapat na bang ma-disqualify sa pagtakbo sa eleksyon ang mga bastos na kandidato? Mag-text din ho ng inyong mga opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ito, nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tanong naman from Veronica Cayas. Attorney, pwede po bang kasuhan ang live-in partner ko? Kasi po iniwanan ako sa mga utang at mga bayarin dahil nangungupahan po kami.
May ugnayan ho yung sinasabi ho niya dito sa ating anti-VAUSI law, no? Anti-Violence Against Women and Their Children law. At syempre, maaari nyo ho siyang sampahan ng kaso ho dyan. No? Meron ho kasi tayong tinatawag na konsepto ho ng economic abuse dito sa anti-VAUSI law. So kung yung partner o live-in partner ho ay hindi ho nagsusustento ho sa inyo o sa inyong mga anak, o di kaya naman dito sa kasong ito ay iniwanan pa ho kayo ng utang, ng mga renta, etc. ay maaari nyo ho siyang filean ho, no, ng economic abuse sa ilalim ho ng anti-VAUSI law. At syempre, maaari pa rin ho kayong makakolekta ho sa kanya, yung simpleng collection case nga ho, kung magkano ho yung kukolektahin ho ninyo, magkano ho yung halaga ng utang na kayo ho ay nagbayad dahil ho ay kanyang tinakbuhan. So maaari ho yan na simple collection case, at kapag ganyan naman ho, kung wala naman po, hindi naman ho higit sa 1 milyong piso, ay maaari po yan sa ating mga small claims court. So ayan ho, sana ho ay kayo ho ay makakolekta ho, makabayad ho, at yung kinakasama nyo ho dati ay sana ho magpakita naman ho sa inyo at tulungan ho kayo magbayad nitong inyong pagkakautang. At syempre, magbasa lang ho tayo ng ibang mga komento ho, no, dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong April 12, 2025. Dapat na bang ma-disqualify sa pagtakbo sa eleksyon ang mga bastos na kandidato? From cellphone number ending in 4536, yes, dapat na ma-disqualify ang mga bastos na kandidato dahil mas lalong mambabastos yan pag nanalo sila. From cellphone number ending in 3289, yes, dapat di na sila makatakbo. Akala mo naman ang gagandang lalaki, wala namang may interest sa'yo. Okay? And from cellphone number ending in 1256, no, hindi naman kailangang i-disqualify. Dapat na ma-disqualify ang mga magnanakaw at miyembro ng political dynasty. And maraming salamat ho dun sa lahat ng mga nag-text sa ating Tanong sa Bayan. At syempre, maaari pa rin ho kayong mag-comment ha. Ang ating video ho ay nasa Facebook at YouTube ho. At syempre, pansamantalang mawawala sa himpapawid ang Radyo Pilipinas simula Abril 17 ho, Huwebes Santo hanggang Abril 19, Sabado de Gloria, upang magbigay daan sa Semana Santa. Magbabalik sa regular programming sa Abril 20 sa Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday. Kaya next week ho wala ho munang usaping legal. At ayan ho, kung mamimiss nyo ang ating programa, maaari ho kayong pumunta sa ating YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho naka-upload yung mga past episodes ng Usaping Legal at syempre yung mga interviews ho natin sa mga politiko, etc. ay nandiyan ho, naka-upload ho yan. At marami ho nga nanonood yan. Maraming salamat ho talaga sa mga tumatangkilik ho sa Usaping Legal sa ating social media pages. At dyan na po muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkakinigan ulit tayo after 2 weeks na ho sa susunod na Sabado huli. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.